Audio Jungle. Audio Jungle. So, imagine, for the first year, nakapagbayad ka ng 594 per month to start. So, sanay ka na. Ibig sabihin, nakapag-practice ka na. Ibig sabihin, nakapag-adapt ka na, na-adjust mo na yung finances mo sa 594 Saudi Riyals per month. Natapos ang 1 year, susunod na yung second year. Magkano na ang susunod? Magiging 821. Malaki ba ang 821? Hindi. Bakit? Sanay ka na sa 594. Last year eh. So, konti na lang idadagdag mo. 200 plus na lang idadagdag mo sa budget mo. Parang nagbawas ka lang na Met Mia sa Starbucks. Nagbawas ka lang na Met Mia na pagkiklik doon sa Amazon at nun. Nakuha po natin. So, yun yung point natin dun eh. On the first year, sanay tayo sa 594, ibig sabihin, nag-practice muna tayo dahil hindi pa tayo marunong mag-test, na-disiplina sarili, naging 821. So, hindi mo papansin, kaya mo siya. Ngayon, naka 2 years ka na, 821. Third year is coming. Magkano na siya ka? Magiging, yung 821, magiging 939 Saudi Riyals. Ibig sabihin, konti na naman ang idadagdag. Malaki ang 939 Saudi Riyals? Hindi. Kasi last year, sanay ka na sa 821. At magugulat ka na lang after 4 years, imagine, naka 4 terms na. Yung 939, magiging 1056. So again, malaki ba ang 1056? Hindi. Sanay ka na last year sa 939. Eh lumakas pa ang Saudi sa peso. So halos, wala nagbago. Nakuha po natin ang sitwasyon. That's what we call psychology of payment. Bakit natin ginawa itong payment na to? Kasi most of the OFWs hindi pa sanay mag-invest. Hindi sanay sa mga bayarin. So mag-start ka muna kung saan mag-practice ka muna. Sanayin mo yung sarili mo para pasok siya sa budget. Hanggang sa magugulat ka lang, disiplinado na tayo. Pasok. At nagawa natin ngayon magbayaran in 4 years yung down payment. So, ang kapital mo in 4 years time ay 662,000. So again, 642 plus 20,000, 662,000 pesos lang ang kapital. Again, 4 years, yan lang ang nilabas mo. So, pahirapan natin yung sitwasyon. Biglang nagka-emergency, gawa na yung building, maglabas ka ng 662,000, pero biglang hindi mo na kayang ipagpatuloy. Wala ng trabaho, kailangan nagkaroon ng emergency. Ano sasabihin sa sarili mo ngayon? Kailangan mo mabawi yung kapital. Tama? So, eto na yung time na babalikan mo yung hawak mo na kontrata. Kasi meron kang hawak na kontrata na yan eh. Imagine in 4 years, nawalan ka ng trabaho, sabihin natin hindi ka makakapagpatuloy, babawiin mo yung 662,000, babalik mo na yung kontrata mo. Magkano mo ba siya nakuha? Nakuha mo siya 4 years ago. Magkano? Nakuha siya at 4.2 lang. 4 years ago. Ibig sabihin, every year, ano nangyayari? Tumataas ang value ng property. Imagine ang hawak mo ay kontrata lang, pero tumataas ang value. Hindi titulo to down payment ka pa lang, ginagawa pa lang yung building, pero tumataas na yung value niya. So the first year, 4.2,
4.8 na. Second year, naging 5.3. Third year, naging 6 million na. At nagulat ka na lang, after 4 years, 6.8 million na inyong property. So saan galing ang 6.8 million na value? Hindi po yan galing po sa akin. Yan ay kinuha ko lang sa bangko. Kasi mga baka ko ang may kaya yan, naman 6.8 million na po ang property nyo. Lalong-lalo na paggawa na yan. Ibig sabihin, tumaas na ng 2.5 million ang property. So, 6.8 minus 4.2, 2.5 million po ang pagtaas ng value. So, ibig sabihin, dahil tumaas ang value niyan, ang presyo pala ng kontrata na hawak nyo ay 2.5 million plus yung hinulog nyo, mapepresyohan nyo ngayon yung property nyo. How much? Mapepresyohan nyo siya ngayon ng 3.1 million. Imagine, ahente, mga brokers, hindi 662 kung ibebenta sa inyo to, 3.1 million. Kasi yun ang sabi ng bangko. Pero nagmamadali kayo. Bakit kayo nagmamadali? Kailangan nyo na agad yung cash. Ibenta lang natin yung kontrata nyo at 2 million pesos. Lugi po ba or hindi? Kung ang kapital nyo ay 662 lang, lugi or hindi? Hindi. Hindi. Imagine, after 4 years, naging 2 million 662. Eh, nagmamadali talaga kayo. Kailangan nyo ng pera para mabilis ang transaction. 1.5 na lang. Imagine, after 4 years, 662 lang yung kapital, pina-assume nyo at pagsalog ang 1.5. Alam niyo po ba sa 1.5 sa 2 million? Ang daming mag-aagawan dyan. Bakit ang daming mag-aagawan? Naalala yung sinabi ko kanina? 483 units lang ang ating masusupply after 4 years. Hindi lahat magbebenta ng kontrata. Baka 100 units lang ang magbebenta dyan ng kontrata. At hindi pa yan sabay-sabay. From the second year, third year, fourth year, dun pa lang yan magbebentahan. At magugulat ka lang pag time na magbebenta ka ng kontrata mo, baka ikaw lang, wala kang kasabay. Matataas naman yung presyo. Nakuha po natin yan. Kasi pipila ang mga bibili dyan sa UPLB. Because that's what happened in Metro Manila. Nung bago pa lang yung mga condo, yung wala pang mga condo at wala pang mga amenities, grabe ang demand kapag ikaw ay nauna. So that's why it's happening again. And we want to take this advantage na may value, kontrata pa lang. Opo ng lahat? Ngayon, eto na. Sir, naintindihan na po namin na habang ginagawa yung building ay pwede na po kami magbayad ng down payment at tumataas na yung value. Okay? Paano sir kung gusto po namin ipagpatuloy? Eh down payment pa lang ang pinag-uusapan. Meron pa tayong tinatawag na balanse. So magkano ang balanse? 3.6 million. Ang tanong, may pera ka ba ang 3.6 million? Wala. Kaya nga po, lahat ng mga nag-i-invest sa any property, imagine na, kahit Ayala, SMDC, Vistaland, Century, pare-parehas lang yan. Pare-parehas ng presyo, pare-parehas ng sistema. Yung balance na yan, saan mapupunta? Eh, di traditional ka. Bank financing. 15 years. Eh, paano kung 50 years old ka na? Ay, hindi naabutan na makatapos yan. Kasi grabe na maintenance mo. Nakuha po natin lahat.
So, ibig sabihin, ano ang pwede natin gawin para sa natitirang balanse na 3.6 million? Dito na po papasok yung tinatawag natin na leveraging of assets. Narinig na po ba ng lahat ng leveraging of asset? Ibig sabihin, ang alam kasi natin, ang leverage natin na pambayad sa mga balanse natin ay sahod natin, salary. Leverage is what we call assets. Ibig sabihin, your asset will be the one paying for your asset. Again, yun ang tinatawag na leveraging of assets. Assets will buy the asset. Hindi yung salary will buy the asset. So, what I will be sharing to everyone is the program itself. Ngayon, kayo na po ang mag-a-adjust sa sitwasyon nyo. Hindi ibig sabihin, kailangan nyo siyang gawin. Ibig sabihin, alamin nyo siyang mabuti at kayo po ang mag-a-adjust kung tama siya sa sitwasyon nyo. Baka meron na po kasi kayo mga properties na problematic, na walang income. Yun ang pwede mong gawing leverage. Pag kumuha ka dito, yung isang property mo, yun ang release mo, ma-fully pay ito. Kasi ito yung value property. So, nakuha po ng lahat, yun pa yung leveraging. Ngayon, nabanggit ko rin kanina, kung papipiliin tayo, dun tayo sa 20 years lalabas ang titulo, or baka 4, 5, 6 years, titulo na. Ibig sabihin, mag-save tayo ng panahon. Tama? So, para mas maintindihan natin lahat, balikan na natin si kakaba-kaba na. Wala pa naman siguro kakaba-kaba na, no? Dahil sa area natin. Walang umaamin. Meron na. Walang umaamin. Meron na. Meron na. Meron na. So, para mas maintindihan natin, 7 na. so para mas maintindihan natin, balikan natin si 50 years old. So babalik ka natin ngayon si 50 years old. Para mas maintindihan